Naimbag nga aldaw kenyayo aming kakabsat and welcome sa Usapang Tito Manny. Isang makabagbag damdaming pahayag galing kay dating presidenteng Rodrigo Roa Duterte. Sabi po niya dito, I want to die in my country. Arrested former President Rodrigo Duterte wants the proceedings in his case for crimes against humanity to move swiftly, saying he could die anytime but would rather take his last breath on Philippine soil. Kung pagbabasihan lang po natin dun sa kanyang statement, nakakaawa naman po talaga. Mantakin nyo, at 80 years old, nandun siya sa The Hague, Netherlands, malayo sa Pilipinas, malayo sa kanyang pamilya. Pero, kung titignan naman natin ang dahilan kung bakit siya nandun, yung di umanong mga pagpatay sa tinagurian niyang war on drugs o ng EJK, kung yun ang ating iisipin na dahilan kung bakit nasa ICC siya, mawawala po yung awa natin. Dahil kung maaalala po natin, nung andito pa siya sa mga congressional hearing, hindi po ba siya pa ang naghamon sa ICC na pumunta na agad dito, agad-agad, para kahit na bukas din, maumpisahan yung investigasyon. Ayan na nga, uumpisahan na yung investigasyon. Wish granted. Sabi pa niya, baka mamatay na ako, hindi pa nila ako naiimbestigahan. So ayan, wish granted ulit, buhay ka pa at uumpisahan na ang investigasyon. Hindi ba nung tinanong pa siya ng isang kongresista kung may magi-sponsor ng kanyang pagpunta sa Netherlands, pupunta ba siya? Oo daw, hindi ba sabi niya? Para siyang magbabakasyon. Lahat yun lahat yung kahilingan niya, lahat yun ibinigay sa kanya. At ang sabi pa niya, if found guilty, he is willing to rot in jail. So hintayin natin ang magiging desisyon ng ICC. Pag siya ay pinawalang sala, di mabuti, masaya ang mga DDS. Pero kung siya ay mapatunayang nagkasala, he will rot in jail. And mind you, not only in jail, sa tingin ko, also in hell. Dahil yun ang lagi niyang sinasabi sa kanyang mga followers, sa kanyang mga supporters, sa kanyang mga alipores, at lahat-lahat na po sila. Isasama sila lahat ni Digong sa impyerno. Hindi ba sabi niya, sama-sama tayo. Hihintayin ko kayo sa impyerno. So itong mga supporters niya, yung mga naniniwala sa kanya, tandaan nyo, kung nagkatotoo yung mga hiniling ni Digong na ngayon ay nasa ICC na, baka magkatotoo yan, hiling na yan, na lahat kayo ay magsasama-sama sa impyerno. Sa bagay doon, magiging masaya kayo. Kasi sama-sama kayo Kasama nyo si Digong at ang presidente nyo pa, si Sara Duterte. O di masaya, habang sinusunog yung mga kaluluwa nyo, masasaya kayo. Kasi sinamahan nyo yung inyong puon hanggang sa huling hantungan. And mind you, kung masusunod yung sinabi sa Biblia, everlasting fire. Sasabihin nyo, ay hindi kami kasama doon. Basta kami naniniwala lang kami kay Digong na siya ang best president ever. Pero the mere fact na minura-mura ni Digong ang ating Panginoon Diyos, tinawag pa niyang stupid, kinwestiyon pa niya yung creation, kung paanong gumawa siya ng isang napakaganda at perpektong setup. Yun na nga si Adan at si Eva para lang sirain, para magkaroon ng pagkakasala. Kaya lahat tayo may sala. Ang questionin niya kung bakit si Jesus na tinaguri ang Diyos ay magpapapako sa krus. Hindi ba alam ni Digong ang dahilan kung bakit pinako si Jesus sa krus? Para po isalba ang ating mga kaluluwa. Kung ganyan ang paniniwala ni Digong, wala po siyang salvation. Talagang ang diretsyo niya sa impyerno. At kasama niya lahat ng naniniwala sa kanya. Dahil tandaan po natin, lahat ng pupunta sa langit ay yung mga naniniwala na si Jesucristo ang ating tagapagligtas. Na para kay Digong, hindi. Paano magiging tagapagligtas siya? Pumayag nga siyang ipako siya sa krus. Siya ang Diyos, tapos ipapako niyo sa krus? Nakita niyo yung mindset? Sabi nga ng iba hindi kaya si Duterte ang Antichrist? Then mantakin ninyo, hayag-hayagan niyang sinabi na kayo ay magkikita-kita sa impyerno? Kaya mag-ingat-ingat yung mga naniniwala kay Digong. Tandaan ninyo, once na napunta na kayo sa impyerno, there is no turning back. Hindi na kayo makakaalis doon. Hindi tulad dito habang buhay pa tayo. Pwede kayong magsisi, pwede kayong tumalikod, magbalik loob kayo sa Diyos na tinawag na Digong ni stupid, at sigurado magkakaroon kayo ng grasya ng Diyos.
Pero kung pagpipilitan ninyo na walang kasalanan si Digong kahit na nakikita na ang sandamakmak na ebidensya, pero teka muna, hayaan nga po natin na makapagdesisyon ang ICC. Kung para sa International Criminal Court ay walang kasalanan si Digong, kailangan po natin tanggapin yan. Pero kung mapapatunayan na guilty si Digong, tulad ng sinabi niya, he is ready to rot in jail. So ano ang iniiyak ng mga DDS? Handa naman pala yung tatay ninyo na mabulok sa kulungan. Siya pa mismo ang naghamon sa ICC na pumunta na kagad dito, ora mismo, para maumpisahan ang investigasyon. So huwag na kayong mag-iyakan dahil yun ang kahilingan ni Rodrigo Duterte. Ibinigay lang naman sa kanya ng langit. Yan ang katumbas ng pambabalahura niya at pambabastos sa ating Panginoon Diyos. Ako, yan talaga ang paniniwala ko. Ang mga nangyayari kay Rodrigo Duterte ay hindi bunga ng paninira niya kay President Bongbong Marcos. Ang pagtawag niya ng bangag, adik, na halos araw-araw, ayaw yung tigilan na pagtawag ng ganyan. Kaya hanggang ngayon, ang mga supporters niya, ang mga alipores niya, ang mga vloggers niya, kahit na wala naman silang maipakitang pruweba, yun pa rin ang kanilang ipinipilit isaksak sa utak ng mga utu-utong mga DDS. Yung mga DDS na ayon sa isang pag-aaral, ang pinakamadaling mauto, ang pinakamadaling maniwala sa fake news. Kaya sinasabi ko sa inyo, kung pinahahalagahan nyo ang inyong kaluluwa, may oras pa para tumalikod kayo at magbalik loob sa totoong Diyos. Yung sinasabi ni Duterte na stupid God. Dahil kapag langit ang bumwelta, wala po kayong kaligtasan dyan. So para sa akin, ang nangyayari ngayon kay Duterte ay hindi bunga na mga kasalanan niya sa EJK o kay President Bongbong Marcos or to the Filipinos as a whole. Yan po ay bunga ng paglapastangan niya sa ating Panginoon Diyos. So, kailangan ba tayong maawa dahil matanda na si Rodrigo Duterte? Tandaan po natin yung sinabi ni Harry Roque nung nadetine yung isang 72-year-old na jeepney driver na si Elmer Cordero. Ang sabi ni Harry Roque nun, tingnan po natin kung may ebidensya. Kasi regardless of your age, kapag may pending case, kinakailangan harapin yung kaso. So anong kaibahan yan? Ay, meron niya pala. Kasi ordinaryong tao lang itong si Elmer Cordero, samantalang si Digong naging dating presidente. Pero dahilan ba yung naging dating presidente ka? To just get away with it? Eh sinabi nga ni Harry Roque, tingnan muna yung ebidensya. Kapag may pending case, kinakailangan harapin yung kaso. Na yun ang ginagawa naman ni Rodrigo Duterte. Pinilit man siya o hindi, pero siguradong hindi. Dahil narinig naman po natin sa kanya, willing siyang harapin yung kanyang mga kaso. Kaya kahit na anong iyak ng mga DDS, wala na po kayong magagawa. Nandun na po sa ICC si Digong ninyo at maghihintay na lang po tayo kung ano ang magiging resulta. Convicted or not, langit na po ang magdidesisyon nun. Sabi naman ni Senator Bongo, harmless na po si Tatay Digong. Former President Rodrigo Duterte is now frail and harmless according to his longtime aide and Senator Bongo. A court-appointed doctor found Duterte to be fully mentally aware and fit. Yan naman po ang sinabi ng mga doktor sa ICC. Pero di ba bago naman siya nahuli, ang tapang pa ni Duterte sa Hong Kong, minura pa niya mga taga-ICC at talagang matikas pa siya, diretso pa siya magsalita. And then suddenly, a few moments later, I am Rodrigo Roa Duterte. Na parang akala mo isang bulatin na lang ang pipirma, matitigok siya doon. Eh samantalang ilang oras pa lang ang nakakalipas nagmumura pa siya. Pinapalakpakan pa ng kanyang mga minions ng mga naniniwala sa kanya. Sa tuwing magmumura si Duterte, palakpakan pa sila. O ngayon, bakit kayo mag-iiyakan? Eh yung mismong puon ninyo, handa naman palang humarap sa ICC. At ano tong drama ni Bongo? Hindi rin ninyo isinaalang-alang na matanda na po si Tatay Digong. Ang matatanda po, frail, fragile, at sa totoo lang, harmless na po si Tatay Digong. Parang gusto kong maiyak dito sa binabasa ko. Tuloy ko. For humanitarian consideration, kahit sinong lola at lolo natin, ginagalang at inaalagaan natin. Yun naman po ang ating kultura dito sa ating bansa.
Ngayon sa ibang bansa, mag-isa siya. Napaka-stricto po doon. Sinong mag-aalaga kay Tatay Digong doon? Paano na lang kung may mangyari sa kanya doon? Tama na po ang drama, ang pa-victim. Marami kayong naging biktima. Hindi nyo ba naisip na may mga bata na nasama sa EJK? At sigurado ako, may mga biktima na bago sila binaril ay nagmakaawa para sa kanilang buhay. Pinakinggan ba sila ng mga bumaril sa kanila? Malamang hindi, dahil dedo na sila eh. Sila na mga bata pa na hindi na umabot sa edad na 80. So ano ang nakakaawa kay Duterte? Na siya ay umabot pa ng 80 years old. Hindi po mapagtatakpan ng pa-victim ng ganito mga statement ang mga di umano ay nagawa ni Rodrigo Duterte. Ang atin lang po magagawa sa ngayon ay maghintay. Ngayon, knock on wood, at abutan ng kanyang huling hininga si Duterte sa ICC, yun po ang kapalaran niya. Dahil sinabi niya na kapag napatunay na nagkasala siya, handa siyang mabulok sa kulungan. Kasi naman nakita naman natin sa mga rallies, kung minsan hindi na siya makatayo, hindi makalakad. Paano tayo hindi maniniwalang arte-arte lang yun? Samantalang nung nasa Hong Kong pa siya, nagmumura pa siya. Tapos after nung Hong Kong trip, dinala siya sa Hague. Aba, hindi na makapagsalita. Naakala mo doon sa pagkakaupo niya, bubuka ang lupa at lalamunin siya. Hindi na po talaga mauuto ang majority ng Pilipino. Ang maniniwala na lang sa drama nila ay ang mga DDS. Sasabihin, frail and harmless, nagtatawag pa nga na mag-aklas ang ating kapulisan. Inuutusan pa nga ang mga Pilipino na wag na magbayad ng buwis. Ang lakas makasigaw ng, meron tayong presidenteng bangag. Tapos pagdating doon, di ba? Paano tayo maniniwala sa drama ni Duterte? Kaya nga kompleto ang drama nila eh. Sabi pa nga ni Sara Duterte, he wants to go back to the Philippines. Sabi niya, I am an old man. I can die anytime, but I want to die in my country. I told him, the lawyers are working every day on your case. Yun na lang ang nasabi ni Sara Duterte. Dahil ako, ang alam ko, hindi naman po madadaan sa drama ang International Criminal Court. Dahil ang titignan nila ay yung ebidensya. Kung talagang walang kasalanan, set him free. Pero kung meron, let him rot in jail. So dapat ba nating kaawaan ang isang former president na si Rodrigo Roa Duterte dahil siya ay frail and harmless na at kalimutan na natin yung mga naging biktima ng EJK na hindi nabigyan ng due process at basta na lang tinapos ang kanilang buhay? So ito para sa akin, kung mapapawalang sala si Rodrigo Duterte at siya ay makabalik sa Pilipinas, napatawad po siya ng ating Panginoon Diyos. Pero oras na siya ay mapatunayang nagkasala at binigyan na panghabang buhay na sentensya, yan po ang balik ng langit sa kanya. Simply put, karma. Kayo po, anong masasabi ninyo? Dapat bang kaawaan si former president dahil siya ay matanda na at harmless? Kalimutan na lang lahat ng pagpatay na naganap? Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos, ti Agnina.